Naranasan natin na ang pag-ibig niya ay hindi tinatawag na cheap grace. Hindi mumurahin ang biyaya ng Diyos. Hindi lang ito sentimental na, Lord, mahal kita, alam mo yan, love you, love you. Love is demanding. The love of God is demanding. Natandaan niyo yung parabola ng mabuting Samaritano? What did the priest and the Levite missed? The opportunity. And they hid under technicality. Kasi may namatay merong ninakawang dinambong sa kalsada, iniwanan, parang patay. So doon. Nauna yung Levita. Yung paring Levita, isa lang pupunta ng Jerusalem. At alam nyo, ba't pupunta ng Jerusalem ang mga tao? Para sumamba, mag-alay ng handog. Ang problema sa kanila, mayroong requirement sa pag-aalay ng handog. Kailangan malinis ka. Ang sa kanila, ang purity external. At para ka maging madumi, may mga bagay na dapat kang iwasan. Bawa, maduming pagkain. Kumain ka nang hindi naguhugas ng kamay. Karumihan yan. Pero pinakamatinding karumihan na madadamay ka kapag ka nakahawak ka ng isang ketongin o kaya naman ng isang patay. Pag nahawakan ka o nahawakan mo ang isang ketongin o isang patay, hindi pala hahawakan mo, narurumihan ka. At hindi ka basta-basta makapag-aalay sa templo. Kinakailangan dumaan ka dun sa procedure ng ablution para malinis ka. So sa gabal yun. No? Ubos oras yun. Sa gabal yun. Malaking aberya. So, ang ginawa ng dalawang nangot, no, nandiyan yung mama, ang ginawa, iniwasan. Kasi, meron silang batas na kung yung patay o nasaktan ay nasa kabilang kalsada, kung pwedeng dumiretso ka dahil iba na yung daan. So, ang ginawa ng dalawa, lumihis ng daan, nagbulag-bulagan, hindi nakita kunyari. Kaya wala silang obligasyon tumulong. They missed chance to help. Samantalang yung Samaritano, nakita na kahundusay, tinapitan talaga. Nakita nyo, ito yung parabola. Kaya tinatawag ng parabola, parabolane. Ito yung istorya na hinahagi sa gilid mo. Parabolane. Bolane means to throw. Para means a beside. Sa gilid. Kaya pag sinabing para, dapat sa gilid. Kasi para, gilid. Parallel. Sa gilid. So, ang mga parabola, mga istorya na itinatapos sa gilid mo para mag-isip ka. Teka, ako yun na. Teka, ako pinapatamaan yun na. Dapat yun ang naririnig nyo. Nararamdaman nyo pagka may istorya tungkol sa Ebanghelyo. Teka, pinatatamaan ako. Hindi mo, asawa ko yan, siya pinapatamaan yan. Ikaw, pinapatamaan! Parabolane. So, parang sabi ng Panginoon dito, may mga bagay pa sa buhay mo, mga pangyayari na umiwas ka sa paggawa ng mabuti, sa pagsasabi ng totoo, sa paninindigan sa matuwid. Dahil ayaw mo lang madamay. Yan ang sakit ng mga Pilipino. Kayo, tatanungin nyo, ano nangyayari sa ano? Diyan sa pork barrel na yan, sa atin, hindi nyo ba alam na yung mga pera pinapadala ninyo sa Pilipinas ay may tax? At yung tax na ibinabayad nyo sa bawat 100 euros o 50 euros o 1,000 euros, deductible yan. Saan napupunta yan? Sa treasury. Ito ngayon, ang pampondo natin sa mga magnanakaw. May pakialam kayo. Dapat magpetisyon kayo. SKM, sabihin nyo, pumima kayo. Labang kami sa pork barrel. Padala nyo sa Senado. Itigil lang, makibaka, wag mambaboy. Ganun.
problema yan sa Pilipinas, dinaming problema dito yan. Hey! Akala nyo kami lang may problema mga nasa Pilipinas? Kayo! O bilang komunidad! Hinahamon ko, ilang pwesta rito sabihin nyo, kami mga SKM ng Milano ay hinahamon ang gobyerno na ituwid ang paggamit ng buong barrel na yan. Dahil yung mga pinapadala naming remittances, may tax. At ang tax na yan, ang pumupuno sa bulsa ni Pogi, ni Sexy at ni Tanda.